2 Kings chapter 7 verse 9. 2 Kings chapter 7 verse 9, ganito ang sinasabi. Nang magkagayoy, nagsangusapan sila. Hindi mabuti ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita. At tayo'y tumatahimik. Kung tayo'y magsipaghintay nang hanggang sa pagdiluway-huway sa kinumagahan, parusa ang aabot sa atin. Ngayon nga'y halina. Tayo'y pagsiyaon at ating saysayin sa sambahayan ng hari. Hallelujah. Manalangin tayo mga kapatid. O dakilang Diyos, o aming Ama, purihin ka, you're worthy to be praised, O God. Panginoon, maraming salamat sa panibagong pribilehiyo na ipinagkaloob sa amin kung saan kami, Panginoon, ay patuloy mong tinitipon, dinadala sa lugar na ito, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay patuloy na makapagsagawa ng iyong dakilang gawain. At ganyan din, Panginoon, upang makapag-aaral ng iyong mayamang salita. Now, Panginoon, ikaw ang patuloy na gumabay, magturo sa lahat ng narito, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang lahat ng narito upang masaganang dumaloy ang iyong pagpapala sa hapon ito. Ganyan, Panginoon, ang may magdadala ng iyong salita. Now, Panginoon, ang iyong pangalan ang siyang may tataas. Kaya, Panginoon, purihin ka. Ito ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkakas natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Hallelujah. Sabi nga ng apat na kitongin, this day is a day of good news. Amen? Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Amen. Hallelujah. Mabuting balita. Yun ang lagi natin gustong pakinggan, di ba? Yung mga mabubuting balita. Anong gusto niyong balita mapakinggan? Showbiz? Hallelujah. Iwalay na raw si Robert sa si Chris. Updated. Oh, sports. Yan. Yes. Ang nakarang linggo, di ba? Maganda ng mga balita patungkol kay Manny Pacquiao. May nanalo siya. Hallelujah. Yung mga magandang balita na gusto nating pakinggan. Meron pa sa politika. Yan. Lumalabas na yung mga bagong mga ebidensya. Yan. Sabi ko ng polis. Yan. Marami pa rin mga senador ang involved. Yan. At yung isang latest ngayon, nahuli na si Cedric Lee. Tunggang sa Sambuanga. Sambuanga ba? Samar. Samar. Mali pala yung balita ko. Samar pala. Doon pala nagtago. So, ilan daw yung mga magandang balita o mabuting balita na nais natin mapakinggan. Pero, mayroong isang napakagandang balita na nais iparating ng Panginoon sa lahat sa ating kapatid. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, yung sa ating binasa kanina ng talata, ito ay binasa natin sa 2 Kings chapter 7 verse 9. Ito yung pangyayari, kasi ito, kasama ito sa pangyayari sa mga pangyayari, panahon ng kasaysayan ng bansang Israel na kung saan ito ay tinawag na divided kingdom. So bakit tinawag na divided kingdom noong mga panahon na yun ang bansang Israel? Sapagkat ang bansang ito ay nahati sa dalawang parte. Yung isa ay doon sa bandang north o ano sa Tagalog mo? Hilaga. Yan. Nandoon yung tinawag na Kingdom of Israel na kung saan ang pinaka-sentro o capital nito ay ang Samaria. At ang isang bahagi ay yung tinatawag na Kingdom of Judah doon sa bandang south o timog. Kung saan ang pinaka-sentro nito ay ang Jerusalem. So nahati silang dalawa. O nahati yung bansang Israel sa dalawa. Dahil dito ay humina ang kondisyon ng bansang Israel dahil nahati na.
Ganoon naman talaga, di ba? Kapag nahati yung isang organisasyon, isang bansa, o isang church, ito ay humihina. So, naging vulnerable siya. So, naging lantad na lantad siya sa mga kaaway. So, ibig sabihin, napakadali na yung mga kaaway ay siya ay sakupin o sinakop. Lalo-lalo na yung mga bansa na nandun lamang sa paligid ng bansa ng Israel. Katulad ng Syria, ng Moab, ng Ammon, at maging yung mga bansa na nandoon sa malayo, sinubukan siya ay kubkuhin. Katulad ng Assyria, ng Babylonia, yan. So, naging madali yung paglupig, pagsakop sa bansang Israel. At doon sa ating binasa kanina, na yung matungkol doon sa mga kitongin, ay nangyari ito doon sa city of Samaria, kung saan ito ay kinupko, sinakop ng mga Syrians sa pangunguna ni Haring Ben-Hadad. Basahin natin. Sa 2 Kings chapter 6, verse 24 hanggang 29. Yan. Ito ang sinabi. At nangyari, pagkatapos nito, na pinisan ni Ben-Hadad na hari sa Syria ang buo niyang hukbo, at umahon at kinupkob ang Samaria. At nagkaroon ng malaking kagutom sa Samaria, at narito kanilang kinupkob hanggang sa ang ulo ng isang asno ay napagbili ng 80 putol na pila, at ang ikaapat na bahagi ng isang taka ng dumi ng kalapati ay ng 5 putol na pila. At pagdaraan sa kuta ng hari sa Israel, humiyaw ang isang babae sa kanya na nagsasabi, "Saklolo, Panginoon ko o hari." At kanyang sinabi, "Kung hindi ka saklolohan ng Panginoon, saan kita sa saklolohan, sa giikan ba o sa ubasan?" At sinabi ng hari sa kanya, "Anong nangyayari sa iyo?" At siya'y sumagot, "Sinabi ng babae ito sa akin, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon at kakanin natin ang anak ko bukas. Sa gayon, pinakuluan namin ang anak ko at kinain namin siya, at sinabi ko sa kanya na sumunod na araw, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya, at kanyang ikinubli ang kanyang anak." So kung makapansin natin, dahil sa pagsakop ng Syrians doon sa Samaria, nagkaroon ito ng napakalaking epekto sa city. So nagkaroon ng matinding taming o tagbuto. Inuwi mo, anak, ilalaga para lamang meron silang makain. Ganun, naging napakatindi na pinanas na tagbutong ng Samaria ng panahon na iyon. Yan. At kasama doon sa dumanas ng ganong tagbuto ay yung 4 na itongin. Sila yung ating magiging sentro ng usapan. Yes. Basahin natin doon sa 2 Kings chapter 7 verse 3. Ito. Mayroon ngang 4 na ketong na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan. Yan. At sila yung nag-usapan, bakit nauupo tayo rito hanggang sa mamatay? Kung ating sabihin tayo magsisipasok sa bayan, ang kagutom ay nasa bayan, at tayo mamamatay roon. At kung tayo magsisitigil ng pagkaupo rito, tayo'y mamamatay rin. Sabi nila. Ngayon nga ay halina, at tayo lumapit sa hukbo ng mga taga-Syria. Kung tayo iligtas nilang buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, mamamatay lamang tayo. So yun, dahil sa matindi nilang nararamdaman. O bakit nandun sila sa labas ng city? Kasi nung Old Testament time, yung mga may ketong ay tinuturing na marurumi. So hindi sila pinapayagan na makihalubilo sa community. Kaya nandun sila sa labas ng Samaria. So although nasa labas sila ng Samaria, apektado pa rin sila ng matinding gutom. So nag-uusap-usap silang 4, pagkasunduan nila. Kung mananatili lang tayo rito, naka-standby, mamamatay lang tayo. Kaya nag-uusap nila, pumasok tayo sa syudad. Ganun din eh, mamamatay rin tayo ron. Kasi naghahanap ng gutom. Kaya nagkasundo silang 4, ganito lang gawin natin. Sumuko na lang tayo doon sa mga Syria.
Ha? Ganun din eh, papatayin din na tayo. Kung tayo papatayin nila, matay din naman talaga tayo, sabi na. Pero kung tayo bibihagin nila, tayo ay mabubuhay. So yun ang napagkasundo nila. Pumasok sila sa syudad, yan, ito na. So they decided to surrender to the Syrians. Yan. 2 Kings chapter 7 verse 4, ganito ang sinasabi. Doon sila, sa verse 5. At sila ay nagsitindig pagtatakip silim upang magsiparoon sa kapampamento ng mga Syria. At nang sila ay magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito, walang tao roon. Yun. Pagdating nila doon, kasi hindi na sila nagpaabot pa ng gabi. So magtatakip silim, pumunta na sila doon sa kampo ng mga Syrians, sa loob ng Samaria. Kaya lang, nung dumating sila roon, tahimik. Wala silang nadat ng mga sundalo. Verse 6. Bakit ang gano'n ang nangyari? Yan. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at ang huni ng mga kabayo sa mga tuwid bagay ang hugong ng malaking bundok o hukbo at sila ay nagsamusapan. Narito, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga taga-Hiteo at ang mga hari ng mga taga-Ehipto upang magsidaluhong sa atin. Gumawa pala ng himala ang Panginoon. Amen? Amen? Kasi wala na eh. Wala na magagawa sa Samaria eh. Kaya gumawa ng paraan ng Panginoon upang umalis yung mga sundalo ng mga Syrians. Kasi pinarinig ng Panginoon yung dumadagundong na pagdating ng mga sundalo ng Israelita, kasama pa raw yung mga Egyptian. Yun ang pinarinig doon sa mga hukbo ng Syrians ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng mga Syrians, dahil sa takot nila, sila ay tumakas. Umalis sila. At yun ang eksakto, pagdating ng 4 na kitungin doon sa kampo, wala na yung mga sundalo. Ito na. Medyo exciting na, di ba? Yan. To their surprise, they found the Syrians camp abandoned. Wala na. Wala yung mga Syrians. Yan. Verse 7. Kaya sila ay nagsitindig at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang buong kampamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. Ayan. So umalis sila. Iniwan yung mga kampo nila, iniwan yung mga kabayo, iniwan yung mga asno. Hindi lang yun. Ito pa. At nang ang mga may ketong na ito ay magsipagdating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento, sila ay nagsipasok sa isang tolda at nagsikain at nagsiinom at nagsipagdala mula roon ng alak at ng ginto at mga bihisan at nagsiyawan at tinago at sila'y bumalik at pumasok sa ibang tolda at nagdalarin mula roon at nagsiyaon at itinago. Tuwan-tuwa sila. Kasi nakakala nila, mamamatay na sila. Bibihangin sila. Pero ang nadatnan nila, wala yung mga Syrian. Ang nadatnan nila ay napakaraming pagkain, inumin, pila, ginto, bisan. So, napakaraming pagpapala ang kanilang nasumpungan. Amen. Sa kampo na yun. Kaya tuwang-tuwa sila. Ang ginawa nila, kumain, uminom. Then, nung umalis sila, nagtala pa sila para itago. At bumalik pa. So, ulit ang ginawa nila. Dahil sila tuwang-tuwa sila eh. At nagtago sila nag-uwi pa sila. Yan. Ito na. Then verse 9, nang magkagayoy, nagsang-usapan sila. Ikaw muna. Sabi ng 4. Mali yata itong ginagawa natin. Nandito tayo. Nagpapakasarap. Iba yung papapala yung nasumpungan natin, tapos tayo. Tahimik lang. So nag-usap sila. Yan. At first, they splurged in their newfound riches. But upon reflection, they knew they need to tell others what they found and did so. So na-realize nila mali. Mali na sarili natin to. Yung ating nasumpungang biyaya. Napakaraming pagkain, napakaraming inumin, napakaraming damit, pila, ginto, ang iniwan ng mga kaaway.
na nasumpungan natin.